May 3 Pinoy ang napunta sa impyerno. Sabi nila, di naman siguro tayo ganito kasama at may paraan para makaalis tayo dito. Biglang lumabas si Satanas at sinabi, Merong paraan. Kailangan nyo lang malagpasan ng 10 hagupit ko ng latigo at pwede na kayong makalaya. Pwede ko kayong bigyan ng kahit anong takip sa likod kung anuman ang inyong naiisin. Ang unang sumalang ay naglagay ng isang malaking bato para pantakip sa likod. Unang hagupit ni Satanas ay halos nahati sa gitna ang bato. Sabi ng lalaki, Buwisit talaga. Magstay na lang ako dito. ang pangalawang sumalang ay hindi pumili ng kahit anong pantakip sa likod. Sabi ni Satanas, Sigurado ka ba diyan? sabi niya, Ininsayo ko ang aking isip para hindi ko maramdaman ang anumang sakit sa katawan. unang hagupit ay konting paggalaw lang sa katawan ng lalaki. Nainis si Satanas at nilakasan niya ang hagupit hanggang pang-10 ay masaya ang lalaki na tumayo at nakawala. At tinanong ni Satanas ang pangatlo kung ano ang kanyang pipiliing pantakip. Sabi niya yung pangalawang sumalang. Si Rendon ay nagpunta ng China. Nagpakasaya at hindi man lang gumamit ng kondom. Pag-uwi niya ay napansin niya na may mga bootleg sa kanyang ari na kulay pula at green. Sa takot ay agad niya itong pinatingin sa doktor. Sabi ng doktor, Di ako pamilyar sa sakit mo, pero base sa pananaliksik ko ay meron ka pong Mongolian VD. Isa itong pambihirang sakit at kailangang putulin ang ari mo. natakot si Rendon at nagpatingin sa Chinese na doktor para sigurado. Meron ka na ngang Mongolian VD. Sabi ng Chinese na doktor. Kailangan bang putulin ang ari ko? Sabi kasi ng isang doktor, kailangan daw putulin. Mga doktor talaga sa Pinas. Walang alam at gusto kaperahan. Totoo po ba, Dok? Oo, di na kailangan putulin. Hintayin mo mga 2 weeks kusang matatanggal yan. Birthday ni Rendon ngayon. Ngunit siya ay malungkot dahil hindi naalala ng kanyang asawa, mga anak at magulang na birthday niya ngayong araw. Siya ay pumasok sa trabaho at pati ang kanyang mga kasama ay hindi rin ito naalala. Nang siya ay pumasok sa kanyang opisina, sinabi ng kanyang sekretarya, Happy birthday, boss. labis siyang natuwa. Niyaya siya ng sekretarya niya na kumain. Pagkatapos noon ay inimbitahan siya ng kanyang sekretarya sa kanyang apartment. Nagpunta nga sila doon at sinabi ng kanyang sekretarya, Ayos lang ba na pumunta muna ako sa kwarto ko saglit? sabi ni Rendon. Oo naman, ayos lang. Pagkatapos ng 5 minuto, ang sekretarya niya nga ay lumabas sa kwarto ng may hawak na birthday cake, kasama ang kanyang asawa, mga anak, magulang at mga katrabaho. At sinabi nila, Surprise! Habang si Rendon ay naghihintay sa sofa, nang nakahubad. Sa isang bayan, nakatira ang magkasintahang sila Lily at Jack. Namamasyal sila ng magkahawak kamay at nakikipagbiruan. Isang araw, habang sila ay nagpipiknik, tumingin si Jack kay Lily at sinabi, May sikreto ako, Lily. napatingin si Lily. Ano yun, Jack? Sabi ni Jack, Naisip ko lang, baka isa akong unicorn. humagulgol sa tawa si Lily. Joker ka talaga no? Papunta si Jack sa gym at kasama niya ang gym buddy na si Brad. Nung gabing yon nasaksihan ni Lily na magkayakap si Jack at Brad. Gulat na gulat si Lily sa nakita. Lily, ako at si Brad ay... Tumawa lang ng tumawa si Lily. Dinaglaon ay sinuportahan ni Lily si Jack kung sino siya at naging parte ng relasyon nila si Brad.